Hindi na ihabol na pumasa sa Senado ang pag-amyenda sa Biofuels Act kahit ito pa ay isang urgent bill. Nakapaloob sa panukala ang pagpayag sa imported na additives sa langis na ayon kay Senator Sherwin Gatchalian ay kailangan pang pag-aralan dahil maaapektuhan nito ang mga manggagawa at magsasaka. Ang buong detalye ibabalita ni Raymond Dadpaas. Hindi garantiya na kapag ang isang panukala ay certified urgent ng Malacanang ay basta na lang ipinapasa ng Senado. Ito ang napatunayan sa panukalang pag-amyenda sa Biofuels Act bilang isa sa mga paraan na mapababa ang presyo ng langis na sumirit ng gusto dahil sa giyera sa Middle East. Batay sa panukala, papayagan ng importasyon ng mga additives sa langis. Paliwanag ni Senador Sherwin Gatchalian, kailangan masusing pag-aralan ng panukala dahil nasa 400,000 mga magsasaka at manggagawa sa mga processing plants ang maapektuhan. Mahalaga din na pag-aralan kung totoong bababa ang presyo ng langis kapag may dagdag na imported na biofuel blending additives. Kapag makita sa pag-aral na makatutulong ito sa pagbaba ng presyo ng langis, ay nakahanda silang magsagawa ng special session. Paliwanag naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, hiniling ng mga kasamaang senador sa pangulo ng minorya na isalang ito sa mas mahabang debate dahil sa pangambang ipinarating ng mga magsasaka ng niyog at tubo. Ganon din ng mga local producers ng ethanol at biofuel. Sabi ni Zubiri, hindi rin naman na kasi nakikita na kung amyandahan agad ang Biofuels Act ay maging malaki ang impact nito sa presyo ng langis. Nauna nang naaprobahan ang panukalang pagbibigay emergency power sa Pangulo upang suspindihin ang excise tax sa langis na isa ring certified urgent bill. Kasi marami mga farmers na affected, maraming industries, the coconut farmers, the sugar farmers, the ethanol producers, the biodiesel producers. Parang there's a lot of fear among our colleagues na affected talaga sila. Tsaka maliit lang naman yung mawawala sa presyo, di ba? Kasi maliit lang ng blend ng biodiesel tsaka yung ethanol. So, our colleagues, particularly the minority and some members of the majority, wanted a longer discussion on the floor. So, hindi talaga kaya ng one day lamang. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.